Eto si Satanas ay ang circle nila talagang addictus benedictus. Isang malinaw na katotohanan na ang testimonya ni Agent Morales sa Senado, ang ngangabels ni Cathy Binag, na inalok siya ni Satanas ng pulburon, nakapunta siya sa bahay ni Satanas, ang circle nila, mga adik. Dapat yung mga alpotera at ang mga inggit sa Alindugo, huwag nyo tong itapik. Kasi ako nag-expose nito. Diba? Kasi Marika, ganito, ganyan. May nabasa kasi ako dyan. Huwag nyo to itapik, dalhin dito sa inyo. Hindi kayo nag-expose dito. Dahil wala kayong lakas ng loob na sabihin sa viewers ninyo o murahin ang mga buwaka ng inang Satanas at bangag na sumisira sa kinabukasan ninyo sa pagnanakaw, sa pag-aadik. Huwag nyo tong itatapik, mga puk. Now, ano masasabi nyo ngayon? Dahil totoo ang in-expose ko sa inyo na nag-addict sila dito sa Beverly Hills. Remember this? Asan na yung panakot ni, natin? Lahat ng panakot tinanggap ko sa ngalan ng katotohanan, mga jutang din na kayo, na mga Satanas. Ano ngayon, Lisa? Di ba sinabi ko na na-hold siya dito sa US for questioning? Remember that I told you? Anong ginawa nila? Maharlika, fake news. Hindi naman yun na-detain. Tinitwist pa nila yung salita ko. March 8 na tsugi si Tantoco nakasama ng Team Bangag, Satanas, dito sa Beverly Hills. Now, I can say that Paulo Tantoco ay natsugi dahil sa pagsingot ng pulburon kasama ng kanilang mga taga-Malacanang, mga politiko, mga appointed na mga bigaon ng gobyernong Bangag na nagpakidnap at sumira kay Pangulong Duterte. Kaya hindi ko alam kung ano pang ginagawa nyo dyan sa Pilipinas na pinapayagan yung pinamumunuan kayo ng addictus benedictus. Ito'y malinaw pa sa sikat ng araw na kahit sa Amerika binibit-bit nila kanilang pagiging addictus. At mamaya titignan natin kung ano pang mga kasong kahinatnan ng mga nakapaligid dito sa pangyayaring ito. Na what? Santiago, na what? Ano? Ano ngayon? Kayo dyan sa Pilipinas, nagsisinungaling ba si Maharlika? 7 warrant of arrest, 4 na kaso ang pinapadala sa akin dito ng buwaka ng inang Marcos Jr. Bangag Alpotera because I am telling the truth sa inyo. Ayaw niyong gumising na adik ang gobyerno ninyo. Pinapaligiran ng mga addictus benedictus. I even spend money sa punang mga result na ito para sa bayan. Now, ano ngayon? Vindicated tayo. Yes. Diba? Even si Inday Sara nagsalta niyan. Ano kayo ngayon? Yung mga bangag alpot na nagpakulong, nagpakidnap kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte ang isa sa mga unang nagsalta na addicto si Bangag. Tapos okay lang, I love you PRRD. Ayaw namin anuhin si Bangag at si Satanas kasi she's good to me naman. Puking. Gigil ako Right? So, ito pa ang sistema, mga kababayan. Allegedly, nung namatay itong taong ito, nataranta ang mga hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi nila mako-cover up dito kung ito ay totoo. 7 hours after the death nitong taong ito, tsaka na lang daw nila, di o mano, ni-report sa authority. Kasi hindi nila pwedeng pagtakpan. May mga tumangka na ibalik ka agad ang bangkay sa Pilipinas. But you cannot do it in America. Kasi dadaan ka sa proseso. Kapag suspicious ang kamatayan ng isang tao, kasi hodang ikaw ay powerful na personality, kasi hodang ikaw ay powerful artista o whatsoever, hindi ka makakalusot. Paano ngayon ninyo pagtatakpan na may kasama kayong nategi dito sa Amerika pa nategi sa Los Angeles and sa Beverly Hills? Social ang kinamatayan. At least, namatay ka sa Beverly Hills. Saan ka namatay? Ay, hindi ka na pa napakakasagot. Saan namatay yung friend mo? Doon sa Beverly Hills. Kung ito ay allegedly 7 hours na report, ang kanyang kamatayan, may mga titignan na anggulo ang authority. Pwedeng nag-obstruction of justice, tampering, pagtatakpan mo, baka gusto nilang sabihin, inatake sa puso. For sure, baka yun kung sa Pilipinas kasi pwede nilang palabasin na inatake sa puso o na ganito na ganyan kasi nababayaran lahat ng kapulisan. Pero dito sa Amerika, mga palangga, hindi mo pwedeng harangan o hindi mo pwedeng i-cover up yung pagkamatay ng isang tao. Kasi mananagot ka. Kaya I hope managot si Satanas dito dahil kasama niya ito. So yun po yung mga sinasabi ni Maharlika bago po nagsalita yung mother ni Paulo Tantoco. Ito naman po yung sinasabi ni Harry Roque, mga kababayan. Sabi niya dito, fake news ba yung nandoon si Lisa Marcos mismo sa kwarto kung saan namatay si Tantoco? Ayan, nagtatanong. Sinasabi niya na nandoon daw po si FL. Pero
patanong. So saan nanggaling yung impormasyon na yon? Ito pa sabi niya, ano ba ang naging partisipasyon ni Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Huwag niyang sabihin na wala siyang responsibilidad na i-inform ang publiko. So yan po yung tono ng pananalita nila mga kababayan. Kay Maharlika po yan at saka kay Harry Roque. Hindi ko pa po sinasama yung ibang mga vloggers na DDS na talaga naman pong ini-implicate or nag-i-insinuate na may kinalaman po ang First Lady sa nangyari po kay Mr. Tantoco. Pero lahat pong yan ay invalid na at burado na dahil nagsalita na po yung mother ni Pawi or Paulo Tantoco. At ito po yung sabi. Ito po sa balitang ito sa billionaire.com. It made me shed tears. Nena Tantoco calls for compassion, tells Amy Marcos, First Lady had no role in San Paulo's death. Ayan, yung mother na po ni Paulo ang nagsalita. Sabi pa dito sa ibang balita sa News 5, the First Lady, Liza Marcos, was not involved in any way with our son's Paulo Tantoco death. Ayan po, mga kababayan. Nagsalita na po yung mismong magulang or nanay ni Paulo Tantoco. Ito pa, dun sa isang article, sabi niya dito, he died in the hotel room where he and his wife were staying. The First Lady was not involved in any way with our son's death, wrote Tantoco. Tantoco acknowledged that her son had used yung coke as confirmed by the autopsy but clarified, yes, our son used coke and it did not come from the First Lady nor was she involved. Ayan mga kababayan, malinaw naman po ang sinasabi nung mother po ni Mr. Tantoco. So simula po nung pumutok yung balitang yan nung March, if I'm not mistaken, inaraw-araw na po ng mga DDS na mga vloggers nila, si Harry Roque, si Maharlika, na tila ba sa tono ng pananalita nila sa mga statement nila, sa mga content nila na talaga namang gusto nilang palabasin. In my opinion, sa pagkakaunawa ko, ito po kasi na naiintindihan ko sa gusto nilang gawin, na gusto nilang palabasin na may kinalaman po si FL. Si Harry Roque nga, gustong pagpaliwanagin si FL. So, dalawa na po ang nagpatunay. Beverly Hills Police Department po ang nagsabi na tampered po yung unang pinakalat ng kabilang kampo. At ngayon naman po, mother po ni Mr. Paulo Tantoco nagsalita na wala daw pong kinalaman si FL sa nangyari po sa kanilang anak. So wag po tayo basta maniwala sa mga pinapakalat po, lalo na kung galing ito sa mga vloggers, no? Lalo na po doon sa kabila, sa mga DDS. Kasi talaga naman pong para po sa akin wala na silang kredibilidad at para po sa akin hindi na sila pinapaniwalaan dapat. So matuto na tayo mga kababayan. Napatunayan po natin sa napakarami ng pagkakataon at ngayon po napatunayan natin ulit na kasinungalingan po yung kinalat nila Maharlika, no? So sana mag-public apology sila dyan at sana mapanagot sila ng mga taong ginagamit po yung nakakalungkot na pangyayari sa kanilang pamilya para lamang mamulitika at mag-take advantage ng mga taong ito. Para po sa akin, yung po yung dapat gawin panagutin at nang maparusahan or mapagbayad. Kagaya niya ni Alias Rene, hanggang ngayon hindi pa po lumalabas pero nakapanira na po siya. Marami ng tao ang nangutya at nang insulto kay Senator Risa Ontiveros pero hindi naman po niya pinatunayan ang kanyang mga akusasyon. So sana po matuto na tayo mga kababayan. Salamat po.